May misteryo sa Florida matapos matagpo ang patay ang isang ina ng dalawang anak sa loob ng freezer ng isang kilalang discount store. Titingnan ko ang lahat ng nalalaman natin tungkol sa pagkamatay ni Helen Garay Sanchez and kung nasaan na ang investigation. Nakuha si Anjanette Levy sa Teng Crime Fix. Alam mo may mga tindahan ng Dollar Tree sa buong Estados Unidos? Pumasok ka, kumuha ng gamit na isang tuldok, $25 tapos lumabas agad. Noong Linggo, Disyembre 14 natagpuan ng isang empleyado ang isang babaeng patay sa freezer ng tindahan nang buksan ito para sa mga mamimili. Singgera at Little Havana, Miami, sa tindahan sa Southwest Ikawalong Kalsada. Iniulat ng Columbia Broadcasting System News na narinig sa mga police scanner ang mga dispatcher na nagsasabing ang nagreklamo ay nakakita ng hubad na babae sa cooler ng tindahan. Ngayon, madalas na akong makarinig ng tawag sa police scanner sa mga taon kaya parang nagiging background na lang sila. Pero iyon talaga ang isa sa mga makakakuha agad ng attention mo. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nila ang isang babae sa freezer ng tindahan. Ang pangalan niya ay Dr. Helen Garay Sanchez, na tila bumibisita lang sa Miami pero taga Nicaragua siya. Ayon sa pulisya, bago magsara noong Sabado ng gabi, isang 32 anyos na babae ang pumasok sa tindahan at nagtungo sa area ng mga empleyado. And doon siya tila pumasok sa freezer. Kinabukasan Linggo, natagpuan ng empleyado ang kanyang katawan sa freezer. Nagtipon ang mga mahal ni Garay sa labas ng tindahan habang iniimbestigahan ng pulisya ang nangyari. Naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng Dollar Tree. Ilalam namin ang tungkol sa malungkot na insidenteng ito at ang aming mga dasal ay para sa mga individual, pamilya at mga mahal sa buhay. Nakikipagtulungan kami ng buo sa mga awtoridad sa inyon. Mas nakikilala na natin si Helen Garay Sanchez dahil sa GoFundMe at Facebook post ng kaibigan niya. Sabi sa GoFundMe, si Dr. Helen Garay, tapat na manggagamot at mahal na ina, ay pumanaw noong Disyembre 14, 2025 sa edad na 32. Tubong Nicaragua, inialay ni Dr. Garay ang kanyang buhay sa medisina, kinilala bilang isang anesthesiologist na dalubhasa sa congenital heart disease at ang kanyang trabaho ay nagdala ng pag-asa at paggaling sa napakaraming bata at pamilya. Ang kanyang malasakit at husay sa pagliligtas ng buhay ang nagbigay kahulugan sa propesyon at pagkatao niya. Bukod sa trabaho, isa rin siyang mapagmahal na ina sa 2 anak na naiwan sa Nicaragua na siyang sentro ng kanyang mundo. Ang kanyang lakas, init ng loob at walang sawang pagmamahal sa kanyang pamilya ay mananatiling alaala magpakailanman. Pumanaw si Dr. Helen Garay dahil sa malagim na aksidente sa ibang bansa. Tanyi, pinakamalaking hangarin ng kanyang pamilya ay maiuwi siya sa Nicaragua para mabigyan ng maayos na libing kasama ang mga mahal sa buhay. Tulungan nating maiuwi siya. Kasalukuyang nangangalap ng pondo ang pamilya upang matustusan ang gastos sa pagpapauwi, transportasyon at serbisyong libing sa Nicaragua. Anumang ambag, gaano man kaliit or kalaki, ay makakatulong upang bigyang pugay ang kanyang buhay at alaala at masuportahan ang kanyang mga anak sa panahon ng matinding pagsubok na ito. Salamat sa inyong panalangin, kabaitan at suporta sa panahong ito. Tinawag ito ng pamilya at kaibigan na malungkot na aksidente. Sinabi ng pulisya sa local na media na walang foul play sa pagkamatay ni Helen Garay, ngunit patuloy pa rin ang investigation. Isa sa mga kaibigan ni Garay ay nag-post tungkol sa kanya sa Facebook gamit ang Espanyol. Isinalin namin ito para sa inyo. Sinulat ni Andrea Tamaro Campos, ang kaibigan kong si Helen Garay ay namatay sa Miami noong 14 ng Desyembre ngayong taon. Namatay siya sa loob ng isang freezer ng Dollar Tree at ang kanyang pagkamatay ay patuloy pang iniimbestigahan. Ang kaibigan kong si Helen ay naging kasama ko sa kwarto noong kami ay mga estudyante sa UNAN Leon. Nag-aral ako ng batas at siya naman ay nag-aral ng medisina. Sa totoo lang, si Helen lang ang nag-iisang anesthesiologist na espesyalista sa congenital cardiopathy sa Nicaragua. Siya lang talaga. Ako'y laging proud sabihin na walang ibang may ganitong espesyalisasyon sa bansa. Huli ko siyang nakita noong Nobyembre 29 sa magandang biyahe namin papuntang Leon. Sa adventure na yon, ginawa namin ang lahat at naging magkakakwarto kami ulit. Pumunta kami sa supermarket para bumili ng sangria, baso at tuwalya dahil wala kaming dalang tuwalya. Nag-ensure kong dala sal tacos at dumaan sa lumang bahay ng manggagawa. Sinabi niya na bilang mga edukadong babae, dapat tayong laging bumisita sa mga museo. Pauwi, mahimbing ang tulog namin at nagsangria kami sa pool ng hostel. Tumugtog siya ng pangit na musika ng mga tagahilaga at inawit iyon mula simula hanggang dulo.
Pagkatapos naming maghapunan, sumayaw kami sa Via at naalala ko siyang baliw na sumasayaw ng El Santo Canción. Kinabukasan, nag-almusal kami at pinapunta niya ako ng 500,000 bloke sa Leonas para kumain ng respadas, ginadgad na yelo sa paligid ng simbahan ng pagkakasundo. At dahil linggo noon sarado ang lugar at kinailangan naming bumalik sa katedral at bumili ng isa sa mga respadas mula sa parke. Hindi ko na siya nakita ulit matapos nun, tuwang-tuwa siya dahil pupunta siya sa Miami para makita ang daddy niya. Sa huling audio niya noong Disyembre, siyang sinabi niyang naalala raw siya ng daddy niya sa akin dahil pareho kaming gumagamit ng langis ng niyog at naamoy niya rin ito sa daddy niya. Nakakatawa kami dahil tinatawag naming Dear Diary ang isa't isa, tanda ng laki ng tiwala namin sa isa't isa. Para lang itong nagsusulat ka sa sarili mong diary. Simula pa nung kolehiyo ay ganyan na ang tawagan namin at palagi kaming ganon magsalita sa isa't isa. Hindi namin ginagamit ang pangalang Helen or Andrea, Dear Diary ang tawag namin sa isa't isa. Umiiyak ako ng sobra, ang sakit-sakit ng lahat at sabay hindi ko alam kung saan masakit. Pero sa kaibuturan, masaya ako dahil naranasan ko ang napakagandang kaligayahan ng pagkakaroon ng isang kahanga-hanga, mahalaga at natatanging kaibigan. Mahal na mahal kita, mahal kong diary. Mamimiss ko ang mga gabi ng alak, sayawan, teatro, hapunan at pagtulog mo dito. Hindi ko mapatawad na hindi tayo nakapaglaro ng pingpong noon sa hostel, lalo na sabi mong di ka pa nakakapaglaro nito. Ano ba yan? Marami pa tayong dapat gawin dahil sinabi mo sa akin na babalik ka ngayon, Desyembre 15 sa Nicaragua. Sana magpatuloy ang iyong pag-angat at makikita tayo doon sa kabilang astral na mundo. Palagi kitang mamahalin at aalalahanin aking cute na mahal kong diary. Para pag-usapan ang malungkot at misteryosong kasong ito, ipakikilala ko si Dr. Mary Jumbalek. Isa siyang retiradong forensic pathologist at may akda ng librong Banggitin ang kanyang pangalan, mga kwento mula sa isang buhay sa tunay na krimen. Maganda ito kaya inirerekomend ako sa inyo. Okay, Dr. Jumbelik, maraming salamat sa pagbabalik dito. Pinahahalagahan ko ito. Talagang kakaiba ito. Ito ay isang bagay na madalas mong marinig. Kaya kakabaso ang tinitingnan mo din ang kasong ito bilang isang forensic pathologist at isang taong nag-iimbestiga ng mga pagkamatay. Saan ka magsisimula? Sa tuwing ang isang pagkamatay ay walang nakasaksi tulad nito, at lalo na kung ang tao ay nasa kakaibang situation, maging ito man ay sa gubat o sa freezer ng Dollar Tree store, kailangan talaga ito ng masusing investigation. Kaya lahat ng mga pangyayari bago matagpuan ang katawan at dagdag pa rito ang mismong pagkakakilanlan ng katawan, pati na rin ang pagsasagawa ng autopsy at toxicology. Lahat ng mga bagay na yon ay magiging mahalaga dahil nag-aalala ka sa pinakamasamang posibleng senaryo na maaring isang pagpatay o kahina-hinalang pagkamatay. Kaya gusto mong tiyakin na nasunod lahat ng hakbang para matanggal ang posibilidad bago mag-isip ng ibang dahilan. Alam mo, ayon sa Columbia Broadcasting System News, lumabas ang tawag sa police scanner na ang nagreklamo ay nakakita ng isang babaeng hubad sa loob ng freezer. Malinaw naman, alam mo, hindi naman pumasok si Dr. Garay sa tindahang ito ng walang saplot. Kaya ano ang nangyari? Ano sa tingin natin ang maaring nangyari doon? Tama. Kaya ang unang tanong na pumapasok sa isip ay, nasaan ang mga damit? Nandyan ba ang mga ito? Nasa freezer o labas ng pinto? Natagpuan ba? May naghahanap ba? Mahalagang punto yan. Kapag ang mga tao ay nagkakaroon ng hypothermia sa natural na mga situation, tulad ng nasa malamig na kapaligiran, kadalasan ay nagbabalat sibuyas sila ng parang kabaligtaran, nag-aalis ng damit. Parang kakaiba yon pakinggan, pero habang lumalamig ka, niloloko nito ang utak mo at nagsisimula kang maghubad ng damit na lalo pang nagpapabilis ng paglala ng hypothermia. Talagang nakakaintriga para sa akin ang sinabi mo na ito'y kamatayang walang nakasaksi at tama yon. Pero base sa mga ulat, alam mo, sa lahat ng mga balita tungkol dito at ayon sa sinasabi ng pulis, parang may mga empleyado na nakakita sa kanya na pumasok sa tindahan nung gabing iyon. Nakita talaga nila siyang pumasok. Hindi siya bumili pero may nakakita sa kanyang pumasok sa tindahan. Sa isang punto, nagsara na ang tindahan. Alam mo naman, kadalasan tinitiyak ng mga empleyado na walang tao sa loob bago nila isara.
Kung nasa freezer siya, alam mo na baka hindi nila nasilip ang freezer siya at hindi nila alam na nandoon siya, pero nasa loob pa rin siya ng tindahan kahit lampas na sa oras ng pagsasara. Parang napapaisip ako, sinadya ba niyang pumasok sa freezer na yon? Pumasok ba siya doon at naipit siya sa loob? Ibig kong sabihin, karamihan ng mga freezer, alam mo yon, may mekanismo para makalabas ka. Alam mo yon, lalo na sa mga commercial na freezer na gaya niyan, 'di ba? Ibig kong sabihin, eto, alam mo, hindi ko talaga maintindihan. Nakakita ka na ba ng kaso na may pumasok sa freezer tapos hindi na siya makalabas? Sa totoo lang, ang dami talagang tanong gaya ng sinabi mo pagdating sa eksena. Halimbawa, hindi lang mga pahayag ng saksi, pero meron bang mga camera? Na-record ba talaga nila ang pagpasok niya? Anong eksaktong oras iyon? Meron ba silang ibang mga camera na makakapagpatunay kung nasaan siya sa ibang bahagi ng tindahan bago siya natagpuan kinabukasan ng umaga? Kaya sana hanapin ng mga pulis ang lahat ng mga bagay na iyon tulad ng impormasyon mula sa kamera at mga pahayag ng mga saksi. Kung sino ang huling nakakita sa kanya ng buhay at kung sino ang nakakita sa kanyang katawan ang pinakamahalaga sa pagbibigay ng information na maaaring makatulong, kahina-hinala man o hindi. Pangalawa, nakapunta na ba siya sa tindahan na yun dati? Pamilyar ba siya sa tindahan? Alam ba niya na may freezer sa likod? Nakapunta na ba siya sa ibang mga tindahan ng Dollar Tree kung saan baka alam niya ang ayos or layout ng tindahan? Hindi natin alam yon. Hindi ko naman agad maintindihan na alam mo yon, may walk-in freezer pala sa likod ng bahagi ng empleyado na bawal pasukin. Pero mukhang alam niya yon at kung hindi man niya alam, di lalong nagkakaroon ng mga tanong na kahina-hinala. At mahalaga talaga dito ang mga damit kasi siya ba mismo ang naghubad ng sarili niya or hindi. Ayon sa mga pulis ng Miami, mukhang hindi sila naghihinala ng masamang nangyari dito. Hindi natin alam kung posibleng nasa ilalim siya ng impluwensya ng anumang substansya. Hindi talaga natin alam. Ang dami talagang tanong dito. Right. Isa siyang doktor, anesthesiologist, matalinong babae. Hindi ibig sabihin nito na imposible siyang magkaroon ng problema sa droga or issues sa mental health. Maraming bagay talaga ang maaring nangyari dito. Kaya alam mo, mahalagang tanong yan, ano nga ba ang nangyayari sa kanya? Talagang parang isang uri ng psikolohikal na autopsiya kung tutuusin ng namatay, mahalagbo ang pag-unawa sa kanilang pag-iisip at pakikipag-usap sa pamilya tungkol sa mga nangyari bago ang insidente. Meron ba siyang kasaysayan ng pag-abuso sa bawal na gamot or mga reseta ng gamot na meron siya? Or may access siya sa ilang, alam mo na, mga pampakalma na gamot. Pero talagang mahalaga na alisin mo na ang posibilidad ng pagpatay. Kailangan mo ring alamin ang tungkol sa kanyang kalusugan sa pag-iisip, kung ano ang iniisip o ginagawa niya bago mangyari ang insidenteng ito. Hindi natin alam kung mayroong anumang bagay na talagang nagbigay ng matinding pressure sa kanya or kung may nangyaring nakatrauma sa kanya sa emosyonal na aspeto isang araw or 2 araw bago ito nangyari. At normal ba talaga ang biyahe niyang ito ang pagpunta niya sa Estados Unidos? Ito ba ay simpleng bakasyon lang para bumisita sa pamilya o may iba pa bang dahilan? Hindi natin alam ang impormasyong nasa likod ng pangyayari. Oo, marami pa talagang tanong, maraming bagay na hindi pa natin alam sa ngayon. Ang alam lang natin ay isa siyang ina ng 2 anak at napakalungkot isipin na may 2 batang naiwang wala na ang kanilang ina. Mula pananaw ang autopsya, at ayoko mang maging masyadong detalyado, pero ito ay isang katotohanan. Sa isang investigation ng pagkamatay, ang katawan niya ay ilalagay sa freezer kaya anumang ebidensya, alam mo na, mapapanatili ang katawan. Kumbaga, Tama. Alam mo, mahirap talaga kasi medyo nagyayalo pa ang katawan niya. Pero matutunaw din siya. Makikita mo pa ang mga marka pasa o gasgas o anumang maaring nagawa sa kanya. Anumang sugat na maaring nangyari ay makikita pa rin sa kanyang katawan
Kaya malamang na ang buong autopsya na masusing titingnan mula ulo hanggang paa, harap at likod ng kanyang katawan, ay gagawin gamit ang x-ray para makita kung may mga bala o anumang bagay na pumasok sa katawan. Alam mo na mga bala, kaya lahat ng saksak, sugat, kalaslas, sakal o bugbog kailangan makita ng medical examiner. Pero may mga bagay na hindi agad makikita. At mangangailangan ito ng mas masusing pagtingin, mas maingat na pagsusuri ng medical examiner na sigurado akong gagawin nila sa Miami. Gaano katagal mo sa tingin tatagal ang actual na autopsy? Ibig kong sabihin, hindi para maging nakakatakot ulit, pero kailangan bang matunaw muna ang katawan bago maisagawa ang physical na autopsy? Oo, ibig kong sabihin, hindi ko alam ang temperatura ng freezer na ito, kung ito ba ay normal na freezer sa bahay or mas malalim ang lamig. Pero aabutin ng ilang oras bago bumalik sa normal na temperatura ng kwarto ang katawan para magawang suriin ang balat at ang katawan. At makakadagdag yun sa haba at tagal ng autopsy, alam mo na. Bukod pa rito, may aspeto pa ng toxicology. Tama. Nakakaapekto ba ang pagyeyelo sa mga resulta ng toxicology? Sa tingin ko, oo, makakatulong ito sa mas mabagal na metabolismo ng mga bagay, ng pagkasira. Kaya siguro nakakatulong ito sa ganong paraan. Pero matagal talaga ang toxicology kasi napakaraming libong gamot na kailangang screen ngayon. Yung mismong proseso ngayon ay mas matagal na kaysa dati. Kaya ba na masagot agad ang misteryong ito? Alam mo yon, pwede bang mabilis na masolusyonan ang misteryong ito? Dahil lang maari nilang makuha agad ang physical na resulta ng autopsy, isang paunang resulta ng autopsy ng medyo mabilis. Tapos baka maintindihan din nila ang nangyayari sa buhay niya. Bigyan ko isabihin, maari itong alam mo na isang malungkot na aksidente. Tinawag ng pamilya itong isang malungkot na aksidente sa kanilang GoFundMe page. Pero alam mo, maaring iyon lang ang tawag nila dito. Wala pa talaga tayong sapat na information mula sa pulis at sa kanilang mga natuklasan. Sa totoo lang, alam mo, may posibilidad na ito ay homicide, may posibilidad na aksidente ito, at may posibilidad din na ito ay suicide. Alam mo, wala talagang natural na pagkamatay sa ganitong sitwasyon. Pero para malaman kung saang kategorya nabibilang ang pagkamatay na ito, kailangan mo ng kumpletong investigasyon sa lugar ng insidente at pagsusuri sa kalagayan ng kanyang mental na kalusugan. At saka, kailangan ding maintindihan kung paano siya napunta sa loob ng freezer sa simula at kung ano ang nasa loob ng freezer na maaring hinahanap niya. Hindi ko alam, baka may mahalagang bagay doon na sulit na kaawin. Wala akong ideya kung ano ang iniimbak nila doon, kaya bahagi rin yan ng investigasyon. Kaya nandun siya sa loob na hubad. Ngayon, kung ang mga damit niya ay katabi lang niya, pwede mong sabihin na baka pumasok siya doon para may kunin. Sumara ang pinto sa likod niya, di ko alam ang safety feature nun. Walang may alam na nandoon siya, kaya natrap siya at palamig ng palamig ang pakiramdam. Pero muli, bahagi ng investigasyon ang kailangan gawin kung sino ba talaga ang may access sa freezer na yon, sino-sinong empleyado ang dumaan o kailan nila binubuksan ang freezer. Anong oras ng araw, nag-iimbentaryo ba sila or may kinukuha? Hindi natin alam ang alinman doon, kaya napakahalaga talaga niyan. Pero ang makita siyang hubad lang sa isang pagkamatay dahil sa hypothermia ay hindi kahina-hinala. Kasi ganun ang ginagawa ng mga tao, nilalamig sila ng nilalamig at hinuhubad nila ang kanilang mga damit. Ang tanong ay bakit hindi niya kusang loob na nagawang lumabas sa freezer? And yan ang malaking tanong dito. Ano ba, nakalock ba ito nang pumasok siya? May naglagay ba ng kandado dito? Ibig kong sabihin, hindi natin alam kung ano ang mga protocol nila sa gabi kapag nagsasara na sila. Alam nating para sa empleyado lang ang lugar na yon. Bakit siya nasa likod? Kadalasan sa tindahan, kukunin mo lang agad ang kailangan mo at aalis. Pero mukhang hindi ganun ang nangyari dito. Tama, di ba? At marahil inisip niya na, pwede akong magtago dito sandali at pagkatapos ay bumalik sa tindahan kapag sarado na ito. Hindi ko talaga alam iniisip ng taong yon. Mahalagang tiyakin muna na hindi ito pagpatay at pagkatapos ay siguraduhin hindi rin ito aksidente.
Tulad ng sinabi mo, baka may nag-lock ng freezer or hindi gumana ang safety feature para makalabas siya or anumang katulad noon. Sa ganitong situation, maaaring makialam ang Occupational Safety and Health Administration para malaman kung sinusunod ba ang tamang mga protocol sa paggamit ng freezer at para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Nangyari na ba ito dati? May na-trap na ba sa freezer noon? May call button ba sa loob para ma-alerto ang iba? Oo, talagang napakasama ng nangyari. Sige, babantayan namin ito para makita kung ano ang kalalabasan ng investigation. Mary Jembelic, maraming salamat, pinahahalagahan ko ang oras mo. Maraming salamat. Sinabi ng pulisya ng Miami na wala silang pinaghihinalaang masama sa kasong ito. Magbibigay kami ng update kapag may resulta na ang investigasyon. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.